Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Pwede po ba minsan papalakpakan po natin si Lord? The best luck offering to our God. Amen. So, isang malamig na umaga po sa bawat isa sa atin. Kamusta po ang tulog ng bawat isa sa atin? Amen. Kung ano tayo, nilalamig tayo. Amen. So, amen po. Okay. So, yun po, si Pastor Lolit po ay nagsabi po na hindi po sila makaka-attend. Hindi po siya makaka-attend dahil po binahabo sila Pastor Lolit at hindi po sila makakatulog sa bahay. So, maraming iba po natin kasama sa mga oras na po, yun din po yung dahil. Amen. Pero nakaka-challenge po no, na sila Nanay Leonza, Nanay Luisa, Nanay Rosales. Talagang pagka posible, talagang po nakikita po natin. Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Magandang umaga po Nanay Leonza, Nanay Luisa, Nanay Rosa. Mami Pais, magandang umaga po. Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. So pwede ba pakibati po natin ang ating mga katabi since konti lang naman po tayo. Mga 1,000 lang tayo ngayon. Good morning everyone. Good morning din po sa lahat po ng mga nanonood sa atin online. Sa mga kasama po natin, nag-tune in sa atin mula sa iba't ibang outreach ng The Life Giver Church. Welcome po. Amen. At sa mga nanonood po sa atin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nakakabot ng salita ng Diyos through the ministry of The Life Giver Church Taguig. Welcome po. At even yung mga kasama po natin sa iba't ibang nanonood sa iba't ibang bahagi ng mundo. Welcome po. So, masaya po kami nakasama po namin kayo ngayong umaga. So, ngayon po, dadako na po tayo sa Word of God. Amen. At bago po tayo magtuloy, talagang sama po natin sa panalangin sila Nanay Lourdes at Tatay Lito. Sila po ay dumadaan sa pagsubok at hamon ng buhay sa mga oras na ito. Kailangan po nila ng ating mga panalangin at kailangan po nila ng kalakasan. At totoo po yung sinabi ni Pastor Joyce kanina, marami po talaga po tayong expenses. Actually, talagang kung titignan mo sa mata, sa natural eye, parang ma-overwhelm ka. Pero praise be to God that we are not called to walk by sight. Amen? Na hindi tayo tinawag ng Diyos na lumakad, mag-response base sa ating nakikita at nalalaman. Amen. We walk by faith. Amen po, sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we are called to walk by faith. Amen. So every day po is a journey of faith. Amen. So pag-isip pa lang po natin sa umaga, journey na po tayo ito ng pananampalataya. Amen. Na tayo ay tinawag ng Panginoon na lumakad base sa pananampalataya. However, tayo po ay may mga nararamdaman pa, nakikita, kumbaga nararamdaman pa rin natin yung mga problema, nakikita pa rin natin yung mga pagsubok. Pero ang Panginoon po tayo po ay tinawag beyond sa sistema ng mundo. Tayo po ay tinawag na lumakad sa sistema ng Panginoon, which is to walk by faith. Amen? So kapag tayo po may kinakarap na problema, harapin po natin ito ng may pananampalataya. Amen? Alam nyo, pag inisip natin ang inisip ng ating mga problema, dapat parang tataparan na tayo bumangon. Amen? Parang, o kaya pag bukod sa tatawarin ka ng bumangon, hindi ka pa makakatulog. Pero kung hindi ka na nakatulog, hindi ka pa makakabangon. No? Wala ka ng tulog, wala ka pang bangon. Kamusta naman po yun? Amen? Pero, however, when we realize na mahal tayo ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. At ano pa yun? Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, ano pa kaya yun kung hindi niya kayang ibigay? Kaya mga kapatid, anong problema o hamon ng buhay ang hindi natin kaya pagtagumpayan kung kasama natin ang Panginoon? Amen? So tayo minsan talaga pag na-overwhelm tayo, let us just remind ourselves that we are deeply loved. And when we realize how blessed we are, alam nyo, when we realize that we are too blessed to be stressed, alam nyo po, ang buhay po natin ay magiging masaya po. Amen? So kapag umuulan, enjoy natin. Kapag umaaraw, enjoy na natin. Amen? Ano man season ng buhay, dahil tayo po lumalakad sa pananampalataya, enjoy na po natin. Amen? Salamat po sa dalawa. At isang nag-amen. Amen. Amen po? Amen. So maraming salamat. At salamat din po sa mga nagkakaloob ng inyong mga ikapo, inyong mga offering, inyong mga pledges. Alam niyo po, hindi po natutulog ang Diyos. Sabi sa Biblia, nakikita ng
ating mga ginagawa. Amen? So, hindi po nalilimot ng Diyos. At alam niyo po, na-bless lang ako sa verse na yun, sinabi, hindi nalilimot ng Diyos sa paggawa natin ng mabuti. Ibig sabihin, may mga nagagawa tayo na nasasayang lang at nalilimot. Amen? Pero kung gusto natin, yung ginawa natin ay yung bang merong forever or eternity, may eternity effect to, let us do good works for the Lord. Amen? So kung meron man tayo gagawin, let us do it for God. Amen po? At sabi sa Biblia, ano man yung ating binibigay sa Diyos, we cannot outgive God. Hindi mo kayang tapatan ang kamay ng Panginoon. Okay, mas malaki ang kamay ng Panginoon at kaya niya ibalik yan sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? At you know what? Yung ating pagbibigay, ito ay sign ng ating pananampalataya. No? At whenever we give, it is like that we are saying, Lord, ikaw ang magpo-provide ng aking mga pangangailangan. Kahit wala pa yung pambayad ng dalahan ko, kahit kulang pa yung pambayad ng rental, Lord, patuloy kami magkakalog kasi ikaw ang aming supplier. Hindi yung trabaho ko, hindi yung boss namin. Amen? Katulad ng testimony ni Pastora Joyce, yung sino mag-aakala na zero ang babayaran. Amen? So out of nowhere, no, kaya gumawa ng Diyos ng himala. Alam niyo po ba yung tawag po doon ay favor. No? Ang favor ni Lord is better than sa buong taon ng pagtatrabaho. One touch ng favor ni God ay kaya magitan yung ating pagsusumikap at pagtatrabaho. Pagkamat hindi ko masama yung ating pagsusumikap. Sabi sa Biblia, tayo po yung magsumikap. Pero kung iaasa natin sa pagsusumikap natin o sarili natin gawa ang katagumpayan sa buhay, kulang po, hindi po sasapat. Amen? Ang tunay na katagumpayan, ang Panginoon po ang nagkakaroon. Sabi sa Bible, promotion ay hindi nanggagaling sa north, sa south, sa east, o sa west. Ang promotion ay nanggagaling sa ating Panginoon. If you are praying for a job, if you are praying for a promotion, kung nagpipray ka ng breakthrough, sabi sa Biblia, ano naman natin Matthew 6:33, let us seek first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon. Unahin mo yung kaya magbigay. No? Unahin mo yung nagbibigay ng pagpapala kaysa sa mga pagpapala. Amen? So unahin mo yung kaya magbigay sa iyo ng pagpapala kaysa sa pagpapala. At kapag una mo yung nagbibigay ng pagpapala, hindi mo na po problemahin yung pagpapala. Amen? Maubos mo yung pagpapala mo ngayon, dahil inuna mo yung nagbibigay ng pagpapala, alam mo bago maubos yan, meron ng papala. Amen? And God is faithful. Amen? At ang faithfulness ng Lord ay hindi natin matatawaran. Okay? Ang faithfulness ng Lord is sabi nga sa Bible, even though we are unfaithful, God remain faithful. Amen? Ang Diyos ay tapat sa iyo, hindi dahil tapat ka. Amen? Ang Diyos ay tapat sa iyo dahil mabuti siya. Amen? And you know what? Time will come, nare-realize mo na, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero pinagpapala mo kung Diyos. At ang tawag po doon ay grace. Na kahit hindi ka karapat-dapat, patuloy mong nararanasan yung pagpapala ng Diyos. Kaya alam niyo po, napakasarap po talaga maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Sometimes we question, natatanong niyo ba, bakit yung mga hindi magagandang bagay sa buhay ng tao? Bakit yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa mga mabubuting tao? Parang, bakit sa amin pa nangyari ito? Bakit kami pa yung nakakaranas ito? Bakit ang babait nga namin, nagsisimba kami palagi, umating kami sa church, nag-offering kami, nag-pray kami. There are times, nag-fasting pa kami. Bakit sa amin pa nanggagaling? Ba't sa amin pa nangyayari itong mga masasamang bagay? Alam niyo po, ang Diyos po ay may plano sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. At gusto ko lang mong linawin, yung mga pagsubok at problema, hindi po ito galing sa Panginoon. Amen? Hindi po galing sa Panginoon yung sakit, hindi po galing sa Panginoon yung kahirapan, bagamat pinahintulutan ng Diyos. Okay? So bagamat ito'y pinahintulutan ng Diyos, ibig sabihin ng pinahintulutan ng Diyos pa rin yung may control at sisiguraduhin niya na magiging outcome nito ay para sa ikabubuti mo. Amen? So, kapag tinignan mo lang yung problema, madi-disappoint ka talaga. Pag tinignan mo yung laki ng problema, yung bigat, yung dami ng bayarin, yung sakit na nararamdaman, panghihinaan ka ng kalooban. But when we realize na ang Diyos ay may control sa sitwasyon na meron ako ngayon, at dahil ako ay anak niya, at siya ay tatay ko, sisiguraduhin niya na magiging outcome nito is magiging favorable sa akin. You know what? Even yung mga bagay na nangyayari sa inyo, even yung mga unfair situation na nararanasan kayo, even yung mga tao talaga, yung mga tao ay hindi favorable sa inyo, it doesn't matter anymore when you realize na ang Diyos ay may pagpusan.
Amen? Kapag yung mga tao, hindi lahat ay mapiplease mo, pero you understand na ang Diyos ay nalulugod sa'yo, it doesn't matter. Amen? Kasi alam mo kasama mo ang Diyos, alam mo hindi ka papabayaan ng Diyos, at alam mo hindi ka iiwanan ng Diyos. At ayun yung pagkakaiba ng mga believers and unbelievers. Hindi natin hinaharap mag-isa yung ating mga problema. Amen? So ano man yung problema mo ngayon? Problema man yan sa pimples. Naniniwala ba kayo na si Lord concerned sa pimples nyo? Okay, naniniwala ba kayo na si Lord concerned sa ano kayang kakainin ko ngayon? You know what? Ang anak nyo, ang mahaba yata to. Ang anak niyo, yung mga maliliit na detalye ng anak niyo, importante sa inyo, di ba? Kunyari, kung ang kulay na gusto ng anak niyo, importante sa inyo. Bakit kasi anak niyo yan? Amen? So the same thing with us, because ikaw ay mahalaga sa Diyos. Yung mga bagay na pinapahalagahan mo, mahalaga sa Diyos. At ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, concern ng Panginoon. Amen? So let us just entrust God, yung ano ba yung problema natin ngayon, ano mang pagsubok natin ngayon, minsan mabigat, minsan mahirap. Pero lagi natin tatandaan, ang Diyos po ay lagi natin kasama. Amen? Pwede po ba pakisabi, pakitapi kung balikat ng inyong katabi, pakisabi ang Diyos ay lagi mo kasama. Umawag po tayo sa ating puso, sabihin natin ang Diyos ay lagi kong kasama. Amen. So, ang title po ng ating pag-uusapan po ngayon is pinamagatan kong Our God is Greater. Sabihin nga po natin, ang Diyos natin ay dakila. Our God is greater. No? Ang Diyos po natin ay dakila. Maybe, maraming beses na po natin itong narinig. No? Parang we are sometimes used to it. Ibig sabihin, lagi na natin itong nalalaman. Lagi na natin itong naririnig na alam ko ang Diyos ay mabuti, alam ko ang Diyos ay takila. Pero ano ba talaga yung ibig sabihin kapag sinabi natin ang Diyos ay takila? Ano yung ibig sabihin nito? Sometimes alam lang natin, pero we don't understand. Amen? Na kaya kapag tayo ay kumaharap sa mga bagay ng buhay, even though we know that God is greater and we know that God is great, patuloy pa rin po tayo nalulubay, natatakot, at nababagabag. But when we understand, hindi lang po knowing, hindi lang po yung intellectually nalalaman natin, kundi we understand sa puso natin, and ito ay naranasan natin. Alam niyo po, I believe naman po yung challenges of life. Ito po yung ating mapagtatugunan. Amen po ba doon? Parang dumami-dami na, praise. Kanina, dalawa lang. Ngayon, di ba na, thank you Lord, baka mamaya maging anim na. So alam niyo po, sabi po doon, marami po tayo mga struggles na kinakaharap ngayon. Yung iba, maharap sa mga sakit at karamdaman. Yung iba, maharap sa financial struggles. Yung iba, meron mga relationship conflicts. So whatever struggles man na meron po tayo, God is telling us, yung mga giants na yun, okay, our God is greater. Amen. Alam niyo po, marami pong tao, nagkakaroon ng maling desisyon at maling response sa mga problema kapag nakalimutan na nila na God is greater. Naniniwala po kayo ito. Na kapag nakalimutan ng isang tao na ang Diyos ay makapangyarihan at dakila, yung mga susunod na desisyon na gagawin na nila, medyo malilihis na konti. Maraming tao nagkakaroon ng mga desisyon na pinagsisisihan nila. It is because nakalimutan nilang God is greater. Alam niyo po, ayaw na pong maging specific, pero maraming tao dumadaan sa problema, hindi nila kinakaya. At alam niyo po, nagkakaroon po sila ng mga maling desisyon. Pero you know what? If there's only someone, kung meron ng someone na na-remind sa kanila, or if they only realize, kung na-realize lang po nila na gano'n man kalaki, gano'n man kadami, gano'n man kabigat, gano'n man kahaba yung ating mga problema, mukhang wala nang katapusan, ang Diyos ay nananatiling dakila at makapangyarihan pa rin. Naniniwala po kung gano'n man kalaki yung mga problema at gano'n man kahaba ito, patuloy na makikita pa rin natin yung katagumpayan sa bawat problema ng ating kinakaroon. Amen? Kailangan lang natin i-remind yung ating sarili everyday na it is not about your strength. It is not about your capacity. Hindi yung kakayanan mo. Hindi yung kalakasan mo. Kasi kung tayo lang, hindi po talaga natin kaya, mga kapatid. No?
No? Sometimes talaga hindi natin kaya. No, alam natin yan. Okay? Kaya, God is reminding us na let us always remember na ang Diyos po natin ay dakila. Amen? At makapangyarihan. At ano niyo po, napakadaming aspect, actually sa lahat ng aspect ng buhay natin ng Diyos ay dakila. No? Sa ating mga buhay, sa ating mga kahinaan, ang Diyos ay dakila. No? At kaya niya po tayong baguhin. Hindi natin kaya baguhin yung sarili natin. Amen? Matagal natin pinipilit yung sarili natin, pero yung sarili natin nagpupumiglas pa rin. Amen? Naranasan niyo ba yun? Kahit Christian tayo, pero yung ating sarili, yung ating old self, no, ay nagpupumiglas pa rin. Hindi natin kaya. Then we realize na, Lord, hindi ko po talaga kaya. With man, these things is impossible. But with God, all things are possible. Minsan may mga bayarin tayo. No, yung mga hindi pa natatapos yung isa, nagkakaroon na naman, dalawa. Naalala ko yung kwento ni Bishop, sabi ni Bishop, yung aircon na sasakyan niya nasira. No? Kapag dumating sa punto raw na sinabi, ano ba yan? Dami ng bayarin, tapos may bago na namang bayarin. Talagang si Bishop, lumabas yung, kumbaga, naiis din siya, nagalit din siya. Pero sa ilang saglit lang, may ginamit ng Panginoon, ang Diyos na nagpapagod. No? Talagang, kung tayo lang sa sarili natin, hindi talaga natin kayang isipin. Kumbaga yung kanta natin, hindi ko kayang sukatin, hindi ko kayang isipin. Yung mga problema kung paano masasolve. No? Pero buti nilang may kanta na hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin yung pag-ibig mo sa akin. So siguro mas better na yung kaysa sukatin natin yung mga problema at pagsubok kung paano masasolusyonan. Hindi naman natin kayang isipin. Let us meditate and dwell kung gaano malaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. At alam niyo po, ito po yung hamon ko ngayong umaga. Uuwi tayo ngayong umaga, hindi lang po natin nalalaman na ang Diyos ay greater sa bawat circumstansya ng buhay na meron tayo. Kundi naiintindihan natin na alam mo yung mga challenges ko personally, no, hindi lang natin alam as a whole, as a church, kundi personal, magkaroon tayo ng realization na ano man yung mga personal na challenges ko ngayon, hindi man alam ni pastor, hindi man alam ng katabi ko, hindi man alam ng ibang tao yung mga personal na struggles ko ngayon. Pero one thing I know, alam ko ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa mga sitwasyon na meron ako ngayon. Amen? So yun po yung challenges, ay po yung challenge ko po ngayong umaga na kung meron man tayong babaunin hanggang pag-uwi natin, is maintindihan natin at hindi lang natin maintindihan, maunawaan po natin na ang Diyos ay higit kaysa sa mga challenges at mga struggles o mga hamon ng buhay na meron po tayo personally. Amen? So personally, hindi lang po ito yung uuwi tayo galing sa school, memorize natin yung subject, then after na matutulog na tayo, memorize lang natin. Pero ang maganda sa Word of God, makapangyarihan, ito ay humihiwa sa ating between soul and spirit, na hindi ito mananatiling buto, meron itong mamumunga sa ating buhay, magkakaroon ng pagbabago. Amen. Kaya sabi po sa Biblia, let us receive the Word of God with meekness. Okay? Ano yung word ng meekness? Sabi po doon, with humility. May mga time na napapansin nyo ba? Kapag ang mag-share dito, sabi mo, dumako na tayo sa Grace Giving, buksan po natin yung Bible natin sa John chapter 3 verse 16. Ako, alam ko na yan. Makikipagkwentuhan na lang ako sa katabi ko. May kaya pag nanonood tayo ng mga sa Facebook, may nakita tayong verse. No, parang alam sa TikTok, no, yung mga Bible verse. Ako, alam ko na yan. Jeremiah 29 verse 11. Alam ko na yan. Ano ko na lang, ipapas ko na muna. Next video. No? Sometimes, God is speaking to us, pero because we are too, ano po ba yung tawag doon? Prideful. We are too proud na alam ko na yan. That's why nami-miss po natin yung Word of God na tugma sa ating sitwasyon sa mga kasalukuyan. Amen? But tonight, kala ko midweek. But today, alam ko ang Diyos po ay pagpapalain po yung bawat isa sa atin. Amen? So are you ready to receive the Word of God? Mahaba naman ang intro niya. Okay, so dumako na po tayo. So sabi po, ang key verse po natin, ibuksan po natin sa aklat ng Samuel, chapter 17, verse 45. Ito very familiar verse po ito. Sabi po dito, David said to Philistine,
You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of armies of Israel, whom you defy. Okay, so ito po yung story ni David na kung saan kinakarap niya po si Goliath. Amen? So alam ko po na very familiar po ito, pero alam ko po ang Panginoon po ay mangungusap po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pwede po pa tayo sa na manalangin. Aming Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyong mensahe ngayong umaga. Alam po namin, O God, na patuloy ka pong kikilos na hindi lang po kami mai-inform, kundi magkakaroon kami ng metanoia o revelation. O Lord, magkakaroon po kami ng revelation o ng Rema word, Lord God. Magkakaroon po ng change of mind at magkakaroon po ng Rema o magkakaroon po kami ng revelation and understanding sa iyong word, O God. Ang iyong salita hindi po mananatiling salita sa aming puso. Ito po ay magkakaroon ng pagbabago sa aming buhay. Salamat po ng marami, Banal na Espiritu. Patuloy ka pong pumiling sa aming kalagitnaan. Iwalay sa iyo, wala kami magagawa. Pero dahil kasama ka namin, alam po namin na malaya ka pong makakakilos at patuloy gagawa ka po ng himala sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ang maraming sabi na? Amen and amen. So, praise God. So, sabi po doon, si David po, kinaharap na po si Goliath. Alam niyo po, siguro background lang po. Although alam naman natin yung story, natalo ni David si Goliath. No, alam natin, pero bukod dun sa natalo ni David si Goliath, ano yung lesson behind that story? So, una, si Goliath, sabi sa Bible siya ay giant. And when we say giant, it pertains to something na ang hirap matalo. No, sometimes na yung something na hindi mo kayang patumbahin easily. No, something na nagkakosero ng burden. At sabi po doon, sabi sa Bible, sa 1 Samuel chapter 17, day and night, minamock, no, hinahamon, hinihiya, at nilulurak ang kalooban ng buong ng bayan ng Israel. And when we say Israelite sa Bible, it pertains to people of God. So sa mga believers. So kapag nababanggit yung Israel, there are times sa Bible na kapag sinabing Israel tulad sa istorya na doon, tinutukoy yung mga believers. So ibig sabihin, si David, nire-represent niya yung mga believers, tayo po. Nire-represent po tayo ni David. Amen po? So may mga giants tayo kinaharap sa buhay natin. Maybe walang physical Goliath na napakalaking tao na umaaway lagi sa atin, ang bubuli sa atin. Pero there are times, mas matitindi pa sa Goliath na hinarap ni David yung mga problema natin. Amen? Sometimes, si Goliath, kaya mo sabatin ganitong kataas. Pero sometimes yung mga problema natin, there are times, Lord, hindi ko alam kung paano ko ito magpagtatagumpayan. No? Pastor Jason, kung alam mo lang yung bigat at tindi ng problema kinakaharap ko ngayon. So sometimes yung mga problema natin, immeasurable sa ating sariling pananaw. Pero whatever giants that we have right now, ano man po yung mga giants na meron po tayo, you know what? Yung Diyos na sumama kay David para mapagtagumpayan yung mga Goliath na kinakaharap. It's the same God na sasama po sa buhay ng bawat isa sa atin para mapagtagumpayan din po natin yung bawat Goliath na meron po yung bawat isa sa atin. Amen? Sabi, Jason, kung alam mo na talaga yung Goliath na meron ako. Nasasabi niyo ba yung pizza? Minsan nasasabi ko, siguro, hindi lang alam ni Pastor yung pinagdadaanan ko. No? Kung alam niyo rin din po yung pinagdadaanan ni Pastor. Ibig sabihin lahat po tayo, kung gano'n man kahaba yung mga ngiti natin, gano'n kalakas yung mga tawa natin, we are facing our own Goliaths. And there are times yung Goliath natin, minamak tayo everyday. Kung baga sumisigaw sa tenga natin na wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago, hindi na maayos yung problema mo, magiging worse yung sitwasyon. Maybe everyday ganun yung sinasabi ng Goliath na gano'n ka. Pero God is telling us today na ang Diyos na nagpapatagumpay kay David is the same God na magpapatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 6, ang Diyos ay hindi nagbabago. In a very simple verse, pero God is telling us na ang Diyos natin ay unchanging.
Hindi po nagbabago ang Diyos. Sa Malakay chapter 3 verse 6. Sa Hebrews chapter 13 verse 8. Ang sabi po doon, si Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nung tayo nagbabago tayo, ikaw kapatid nagbabago ka, ako nagbabago ako. Pero ang Diyos kahit kailan hindi po nagbabago sa atin. Amen? Minsan tayo ay nagkukulang. Pero ang Diyos hindi nagkukulang. Minsan tayo nakakalimot. Pero ang Diyos kahit kailan hindi tayo pinalimot. Pero higit sa lahat, no? Minsan tayo bumibitaw, umaayaw. Pero ang Diyos kahit kailan, mga kapatid, natin nakaka-touch ang puso na na-realize ko. May mga tayo gusto nang bumitaw at tumayo. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi siya nag-isip bitawan ka at hindi siya nag-isip na iwanan ka. Amen? So may mga times na we're thinking, bumitaw na kaya ako, umayaw na ako. Pero ang Diyos, let us just remember, alalahanin natin na ang Diyos ay nangako, hindi niya ako bibitawan. Actually, sabi sa Hebrews 13 verse 5, maraming beses doon sinabi ni Jesus, I will not. Sa Amplified Version, okay, sabi po dito, yan, yung King James Version. Pero sa Amplified Version, sinabi po doon, I will not, I will not, I will not. Hindi niya po bibitawan tayo. Hindi po tayo bibitawan ng Panginoon. No? So, hindi lang sinabi ni Jesus ng isang beses, hindi kita bibitawan. God is reminding us every day, no, na I will not. Huwag mong iisipin, no? Huwag mong i-imagine na sa sitwasyon na meron ka, bibitawan kita. No? Eh, ang haba po niya. Sabi po dito, basahin ko lang po ng mabilis, I will never, under any circumstances, desert you o iwanan ka, nor give you up, nor leave you without support, nor will I, in any degree, leave you helpless, nor I will forsake, or let you down, or relax my hold on you assuredly na. Eh, po yung napakatinding promise. Alam niyo po, bakit, I just realized kung bakit dinitiin ng Biblia yung hindi kita bibitawan. It is because there are times, kahit gano'n na tayo katagal na mga Kristiyano, kahit gano'n na kadami yung alam natin ng Bible, pag humampas na ang bagyo ng problema sa buhay, minsan din natin maiwasan talagang panghinaan ng loob. Pero God is telling us. God is telling me personally. Sa matay na po ngayon, God is telling me personally, don't ever think na bibitawan kita. Lalong-lalo na pag dumadaan po tayo sa problema at pagsubok ng buhay. Remember yung share ni Pastor Joyce, put it in the sun. Nung tayo na dumadaan ka sa hamon ng buhay, hindi ka lang tinabihan ng Panginoon, hindi ka lang nasinmahan, binubuhan ka niya. So, sometimes we are just too busy meditating yung mga problema natin na ang problema ko, ang tindi ng problema mo, na nakakalimutan natin ang Diyos ay lagi natin kasama. But today, hindi tayo uuwi until we realize na gano'n ka-imposible yung sitwasyon, gano'n kalaki yung ating mga giants, alam natin our God is greater. Amen? Pwede po ba sabihin natin sa katabi natin, my God is greater. So make it personal. My God is greater. No, instead na sabihin natin, ang laki ng problema ko, ang laki ng gulayan. Pero ano sinabi ni David? Sabi ni David dito, David said to Goliath, you come against me with sword, with spear, and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. Amen? The God of armies of Israel, whom you have defied. Okay, so hindi tayo nag-iisa. No? Kasama natin ang Diyos na siyang magpapatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, excited na po ako. No? Excited na po ako na sa mga susunod na linggo mag-testify na. No? Matyaga po kami maghihintay sa testimony niyo. At alam ko, hindi ko man alam kung kailan kayo mag-testify sa pinapanalangin yung mga problema at pagsubok, pero one thing for sure, mag-testify kayo. Kasi it will surely come. Amen? Siguradong darating yung inyong mga kasagutan sa inyong mga pinapanalangin. Amen? Siguradong mararanasan po natin yung manifestation ng katagumpayan sa ating mga hamon ng buhay. No? So every Sunday, patuloy kami mag-aasap at maghihintay ng inyong patotoo kung paano kayo yung patagumpay ng Panginoon. Amen? Start seeing yourself.
Start imagining yourself, tatayo kayo dito, magte-testify, yung matagal nyo pinapanalangin ay naganap na. Amen? Yung matagal nyo nang hinihintay ay napagtagumpayan nyo. Amen? Yung matagal nyo nang may pangarap na hindi pa nagkakaroon ng kaganapan sa mga nakalipas na panahon, ay nagkaroon ng kaganapan. Amen? So sa Sunday, sino kaya mauuna? Amen? So, amen? So sino kaya sana? Praise God. No? Feeling ko yung malakas pag-amen, yung malapit na. Amen? O parang amen. Yung malakas pag-amen na niniwala ang malapit na. Amen? Dapat yung amen natin. Amen! Amen? Amen. So, okay, number 1, sabi ko dito, recognize the giant or let us face the giant. So, paano po ba napagtagumpayan ni David ito? So, unang-una hinarap po, in-acknowledge at hinarap ni David yung kanyang problema. Amen? So, yung mga Israel, na nakita nila si Goliath, alam niyo na kontento na sila na dito na lang tayo, kaysa mamatay tayo at matalo tayo, dito na lang tayo. Parang masyadong malaki si Goliath para matalo natin. Masyadong imposible yung sitwasyon para mabago. Masyadong mahirap yung kalagayan para mapagtagumpayan. Masyadong imposible yung pangarap para magkaroon ng katuparan. Pero si David, di ba? Ganun lahat sinasabi ng mga Israel na, imposible na. Subukan na lang tayo, pero si David, naiintindihan ni David kung sino yung kasama niya. Yan ang ginawa niya po, hinarap niya po si Goliath. Amen. So the same thing with us. The first thing, para mo mapagtagumpayan po natin yung mga Goliath sa buhay natin, is yung matagal mo na tinatalikuran, pinagtataguan, na Goliath ng buhay mo ay harapin mo na. Amen. So hindi mo mapagtatagumpayan si Goliath kung hindi mo haharapin, kung hindi mo i-deal. Maybe there are moments and time na tinry mong i-deal, labanan si Goliath pero nabigo ka ng maraming beses. No? Parang sa sarili mong lakas, you did your best, you did your part. Ginawa ko na lahat pero wala pa rin nagbago. At ayoko nang umasa dahil baka masaktan lang ako muli. Amen? So ganun po ba tayo? Parang yung naniligaw no? Parang ang dami ko ng beses na busted. Ayoko na. Hindi mo alam yung pang 10 ligaw mo pala, dito pa rin niya sasagutin kasi ang paborito niya palang number 10. Amen. Eh, nasa number 9 ka na. Ayoko na, may siyam na beses lang binabasted. Hindi ko to deserve. No, iba na lang. Pero yung ang ginawa mo, binawas mo na lang. Hindi mo alam, sabi ng girls, sa pang 10, talagang sasagutin ko na. Mayaw mo na. Sayang. Sinta. Amen. So, ibig sabihin, huwag tayong susupot, huwag tayong aayaw. No? Malayo lang yung narating. Amen. Baka mamaya, yun kumbaga, malayo lang yung lakbayin. Huwag mong pipitawan ang iyong pananampalataya. Amen. So, baka mamaya, nandiyan na isang step na lang, pero dahil umayaw ka, back to zero tayo. Pero one thing for sure, ang Diyos po ay hindi paasa. Kung may mga tao nagpaasa sa inyo, maybe may mga tao nangako sa inyo, hindi naman tinupad. Maybe may mga mahal kayo sa buhay na promise next month, hindi naman nagkaroon ng katuparan. Ibahin mo si Daddy God, ibahin mo si Lord. Kasi sabi sa Biblia, pag sinabi niya, gagawin niya. And in His perfect time, sabi sa Bible, in His perfect time, the Lord will make it happen. No? Bukod sa kaya ng Lord na gawin ang mga pangako niya sa buhay mo, meron siyang tamang pangalan. Mga kapatid, manatili tayong matatag. Amen. Manatili, alam niyo po yung pananampalataya? Ang pananampalataya ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang manatiling nakatayo habang naghihintay. No? So, ano yung magbibigay sa atin ng kalakasan para manatiling nakatayo habang naghihintay? Ano yung paghihintay? Napakahirap. Ayaw natin naghihintay tayo. Amen? Pero alam niyo po yung paghihintay ginagamit ng Diyos para mas lalong tumibay yung ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang sa kabila ng tayo naghihintay ng katuparan, ng pangako, ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Masaya at nakatayo tayo naghihintay at puno-puno ng pag-asa. Amen? So huwag po natin ibabato kagad yung tela because God is faithful.
baka mamaya, pang number 10 dumating na. Amen? So huwag po tayong aayaw, huwag po tayong panghihinaan. Amen? Hanapin po natin yung mga Goliath natin. Whatever Goliaths that we have in the past, in the present, o maging sa future, hanapin po natin. Bakit kasi sabi ni David, haharapin kita, sabi po dito, I come against you in the name of the Lord Almighty. The word Almighty, El Shaddai. No, ibig po sabihin na God is Almighty. He can do everything. No? Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At kung kaya gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, ang question is, may bagay ba na mahirap sa Diyos? Maraming bagay na mahirap para sa iyo. Amen? Maraming bagay na mahirap para sa atin. Maraming bagay na maraming beses mo na sinubukan at hindi mo kinaya. Pero kung itulad ng Diyos sa'yo, kung ikaw ay napapagod, kung ikaw ay you cried a lot of times, pero exhausted ka na, ubus na ang pasensya at takas mo, ang Diyos, kaya-kaya niya parang solusyonan yung mga problema. Amen? At alam niyo po, the best is yet to come. Maniwala po kayo. Life is too short. May kinang buhay ng tao, mga kapatid. At ang pangako ng Diyos para sa atin, ito yung pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos kay David, ang pangako ng Diyos kay David, surely, goodness will follow you all the days of your life. At sabi po ni David, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Oo, bagamat ang problema, buhay, ba't ang problema at pagsubok. Pero maniwala po kayo, ang Diyos po ay punong-puno ng pagpapala para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Pakisabi ka sa iyong katabi, inaantok, sabihin mo, huwag kang matutulog. sabihin mo sa katabi mo, paparating na. Amen. Yung hinihingi mong pera, paparating na. Yung hinihingi mong kagalingan, nariyan na. Amen. Yung pinagpipray mong partner, paparating na. Ayaw pa nga. Ayaw pa nga. Amen. So sabi po doon, let us face our challenge. No, wag po tayo, alam niyo po ba, when we delay the battle, we also delay the reward. Sometimes, yung mga reward na sana na-enjoy mo na ngayon, hindi mo pa na-enjoy. O mga pagpapalang na-enjoy mo na ng mahabang panahon, hindi mo pa na-enjoy. Because you are too afraid facing your Goliath. Amen? Mahabang panahon na sana na-enjoy na natin yung mga pagpapalang binigay na ng Panginoon, pero dahil hindi natin hinaharap si Goliath, hindi pa po natin na-enjoy. Because when we delay the battle, we also delay the reward. And today, let us make a decision na naman kung challenges na meron po tayo, gano'n man po kahirap, gano'n man kayo posible. Patuloy po tayo mga hawak na alam natin ng Diyos ay greater kaysa sa mga Goliath na meron po tayo. Kung lakas, tapang, at pag-asa at pananampalataya po natin itong haharapin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, harapin mo. Sorry, hindi pala ako yung Goliath. Sabihin mo sa katabi mo, harapin mo na. Sabihin mo sa sarili mo. Hawakan natin yung ating puso, sabihin mo natin, haharapin ko. At alam niyo po, sabi po doon sa Romans chapter 8, verse 28, in all things, we are more than conqueror. So ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi man lahat ng bagay ay maganda. Pero isa lang po yung sinasabi ng Panginoon, tayo po ay higit sa mananagumpay. Romans 8:37, we are more than conqueror in Christ Jesus. Amen? So, wag po tayo matakot sumubok muli. No? Kahit ilang beses tayo na-decline. Ano ito, may kaibigan ako, nag-apply po siya sa trabaho. Sabi niya, bago ako natanggap, 5 beses ako na bumagsak sa interview. Pero ngayon, ang laki na ng sahod dito sa may trabaho na apply niya. Kasi pang-anim, doon siya natanggap. Kung sumuko siya, nako. Di ba? Di ba nakwento ko na sa inyo yung taong walang email address? Alam niyo ba yun? Na tinanong siya ng, bakit napakayaman niyo na po ngayon? Ano pong nangyari? Anong sikreto niyo? Sabi niya, dahil wala akong email address. Kasi nag-apply siya ng janitor, hindi siya natanggap kasi wala siyang email address. Ang ginawa niya, nagbenta na lang siya ng kamatis. Pinusayan niya, ginalingan niya. Hanggang sa yung binibenta niya kilo-kilo, naging sako-sako. Hanggang yung sako-sako binibenta niya, naging truck-truck. Naging truck-truck na binibenta niya, naging warehouse na lahat.
na kamatis. Na-post pa siya sa magazine. At ang sikreto niya kung bakit siya nagtagumpay kasi wala siyang email address. Kung hindi siya natanggap sa janitor at humungo na siya, walang trabaho, walang natanggap kahit sa janitor. Alam niyo, kung natanggap siya sa janitor, sa pagiging janitor, naku, ako po siyang janitor. Pero hindi siya natakot harapin yung gulayan niya. Gumawa pa rin siya ng paraan kahit siya po ay na-decline. God is faithful. No? Even yung mga failures natin ay nagiging stepping stone pa para sa greater victory and greater testimony. Amen po? Amen. Number 2, we need to recognize and face our Goliath. Number 2, remember God's power is greater. So pagharap natin sa mga Goliath natin, sabi dito, remember God's power is greater. Do not remember your own power. No? Aalalahanin yung sarili mong kalakasan. Hindi sinabi rito, kapag umarap ka sa problema, alamin mo muna kung gano'ng marami yung pera mo, alamin mo muna yung haba ng pasensya mo, alamin mo muna yung lakas na meron ka bago umarap, kung hindi mo kaya mo na subukan. Iba po yung sinasabi ni God. Tulad ng sinabi ni David, I come against you in the name of the Lord. Hindi sinabi, I come against you in my name. Anong mapapala natin sa pangalan natin? Walang kapangyarihan yung pangalan natin. Pero when we face our challenges, in the name of Jesus, as if si Jesus mismo yung umaharap sa mga problema at pagsubok natin. Hindi po tayo. So every time na tayo po ay kumakaharap sa mga problema natin, huwag po nating lilimitahan ng Panginoon. Amen? So let us remember, mga kapatid, today, gano'n man tayo abala, gano'n man tayo busy, gano'n man kadami yung ating iniisip. Let us remember once again kung gano'n ka-great si God. Na si God is greater than beyond we could ever ask or imagine. Masigit ang Diyos kaysa sa ating inaasahan o kaya po natin isipin. So whenever you face problem, let us remember God is great. Gano'n man kalaki yung problema natin, gano'n man kayo posible, ilang beses man natin sinubukan na bigo tayo, let us remember ang Diyos ay greater. Gano'n man ka-tindi yung sinabi ng doktor, our God is greater. Gano'n man kalaki yung ating babayaran, our God is greater. At hindi nga tayo binigo ng Panginoon noon eh. Ay po, alam niyo po, nakakalungkot na talaga na may mga tulad na sinasabi ko, may mga maling desisyon tayo nagagawa sa buhay kaya nakakalimutan natin ang Diyos ay greater. Pero once we realize that our God is greater, marami tayong mga desisyon sa buhay na magdadala sa atin sa malayong lugar. Amen? So, kung meron mga opportunity na open door na hindi ko kaya, parang imposible para sa akin. Yes, totoo yun. Acknowledge mo, imposible talaga sa iyo. Pero hindi imposible sa Diyos. Amen? Because our God is greater. So whenever we face yung Goliath natin, let us not remember our mistakes. Naku, ang dami ko nagawang mali sa buhay ko, hindi na ako aasa kung papalain pa ako ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, let us remember His goodness. No? Let us remember His greatness. So kapag ka dumating yung bagyo ng buhay, huwag natin alalahanin kung gaano kalakas ang ating mga sarili, kung gaano katibay yung ating mga busy. Lagi natin alalahanin kung gaano kalakas ang ating Panginoon na kahit kailan hindi tayo binibitawan at kahit kailan hindi tayo iniiwan. Amen? So kapag, alam niyo, pag-isip parang sa umaga, no, parang dami ng disappointment. No? Pag mulat mo lang ng mata, ano ba naman buhay ito? Diba? Mamaya, paglabas nyo nga sa church eh, ano ba yan? Wala masakyan. Marami ka natin, kauuwi lang, nagagaling lang sa Diyos. Ano ba yan? Wala naman masakyan. Ano ba yan? Maglalagay ako palabas ng init-init. Sometimes, puno-puno tayo ng disappointment. No? Because we always remember kung gaano kalaki yung problema natin and nakakalimutan natin kung gaano kalaki si God. Sometimes, naalala natin kung gaano tayo mahina at kung gaano kalaki yung problema natin. This doon tayo nagdudwell eh. But God is telling us, whenever we're facing our Goliath, huwag mong rememberin o huwag mong alalahanin kung gaano kalaki at imposible kalakas si Goliath. Alalahanin mo na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa mga Goliath na meron tayo. Amen. Sabi ng mga Israelites, naku, napakalaki ni Goliath, hindi natin siya matatalo. Sabi ni David, naku, napakalaki ni Goliath, imposible hindi ko tamaan ng territory. So, kung sabi ni Goliath, sabi ni David, ang laki nito. Hindi ako mimiktis dito, di ba territory namin kay Goliath? So, tingnan natin yung brighter side ng bawat challenges na meron tayo. No? At higit sa lahat, in-acknowledge ni David,
haharapin ko siya sa pangalan ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, ano man po yung mga challenges natin ngayon, let us always remember, hindi mo kayang baguhin yung buhay ng iyong mga anak, hindi mo kayang baguhin yung buhay ng iyong mga kapatid, hindi mo kayang baguhin yung buhay mo, hindi mo mabago yung buhay mo ng kapatid mo, tsaka mga anak mo, tsaka pamilya mo. Kayang baguhin ng Diyos. Amen. Hindi ko kayang baguhin buhay ko, kanihirapan pa akong baguhin. Pero kayang baguhin ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi mo masyadong dip-dipin, mga kapatid. No? Kasi nilipid pa tayo. Meron po natin masyadong dip-dipin. No? Harapin po natin ito ng may pananampalataya. Life is too short na ubusin mo yung buhay mo na dinidip-dip yung mga problema. You are wasting your time. And you are wasting your time. Yung mga ilang araw pa ba yung sasayangin mo na puro disappointment ka? Ilang araw pa ba yung sasayangin mo na puro himutok ka? Ilang araw pa ba yung sasayangin mo na puro galit ka? Instead, that nire-remember mo yung mga gulayan na meron ka. Today, let us make a decision. No more! Hindi na ako papayag na tuyahin pa ako ng gulayan ko. Hindi na ako papayag na malitin ako ng gulayan ko. Hindi na ako papayag na mag-umuwi ulit na puno-puno ng galit, pag-aalala. I will make a decision na itong susunod na araw ko. Pupunuin ko ito ng pananampalataya. Because kahit kailan, tulad ng binasa natin in Hebrews 13 verse 5, hindi ako bibitawan ng Panginoon. Hindi bibitawan ng Panginoon ng pamilya ko. Hindi bibitawan ng Panginoon ng buhay ko. At naniniwala ako hanggat ang Panginoon hindi ako binibitawan. Makikita ko yung kabutihan ng Diyos. Hindi pagdating ko lang sa lahat, kundi habang ako'y nabubuhay. Amen po? Salamat sa akin. Pito na yung amen. Praise God. Mamaya sana maging walo. Amen. Then next, no? After recognizing and facing your Goliath, number 2, remembering God's power is greater. Ito yung number 3. Trust God. Trust God's victory in your life. Magtiwala tayo na ang victory ay hindi maybe. Amen. Ang victory ay hindi baka siguro o baka hindi. Ang victory ay kasiguraduhan. So trust God's victory in your life. Sabi sa Romans 8:37, in all these things, sa lahat ng bagay, mga kapatid, yung sinabing in all these things, kasama ba dyan yung mga challenges natin sa buhay? Pag sinabing all, ano po ba yung ibig sabihin? Siguro, Lord, mananampalataya lang ako kapag ang problema ko nasa 1,000 na. Pero pag ang problema ko nasa 120,000, ako panghihinaan ako ng loob. Amen. Siguro, Lord, mananampalataya lang ako pag ang problema ko lagnat at sakit na. Pero pag ang problema ko, kapag ang sakit ko mas matindi na, magagawa ko pa rin po ba ngayon magpasalamat at magpugis. Siguro, Lord, mananampalataya ako kapag ang problema ko ganito. Pero pagka malaki yung problema ko, kaya mo pa kaya mananampalataya. God is telling us. Sabi po dito, let us trust God's victory in your life. Amen? Sabi po sa John chapter 16 verse 33. Basahin po natin. Sabi po sa 1:16-33, in this world you will have tribulations. Hindi po naging honest si Jesus. Sa mundong ito, meron tayong problema pag subok na kakarating. But be of good cheer, because I have overcome the world. Amen? Yung mga problema na kinagulat mo, ba't nangyari ito? Hindi na po na-surprise si Lord yun. At bago pa dumating yung problema na yun, inihanda ka na ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Na bago pa dumating sa ganyang problema, inihanda ka na ng Panginoon. No? At alam niyo po ba na we are fighting not for victory? Hindi tayo lumalaban para sa katagumpayan. Because we are fighting from victory. No? Ikaw ay lumalaban, hindi dahil para magtagumpay. Ikaw ay lumalaban dahil mananagumpay ka na. At gusto lang nakawin ng kaaway yung matagumpayan mo. It is one thing na ikaw ay lumalaban para magtagumpay. It is another thing. Alam mo, mananagumpay ka na. At dinalaya ka na ng kaaway na hindi ka pa mananagumpay, hindi ka pa magaling, hindi ka maayos ang problema mo. No, let us declare and let us trust God's victory na. Alam ko, Panginoon, mananagumpay na ako. Amen? Mananagumpay na ako. No? So instead na timbangin mo yung bigat ng iyong problema, no? Ang isipin mo, Lord, I will receive the goodness of God. Makikita ko na maayos yung problema ko, makikita ko na magkakaroon kami ng sarili namin tahanan,
Tapos pagka nagkaroon na kami ng sariling tahanan, i-invite yung mga taga-church namin. Tapos, papapray namin kayo pa sa iyong bahay. Tapos, magpapahanda ako ng lechon. Amen. Tapos, nakikita ko sa birthday ko, hindi na ako manghihirap, hindi na ako mangungutang, magpapakain ako sa church. Wow. Tapos, hindi na ako magpo-commute, magsasarili na ako sa sakyan, at yung mga nakikita ko mga senior citizen na naglalakad, isasakay ko yan, at iyahan ko yan sa bahay-bahay. Bubuhatin ko pa papunta sa bahay. No, parang, instead, isipin natin, ano ba naman yung buhay na to? Start meditating, Lord. Time ka, makikita ko na gagamitin naman ng Lord para itong church magkaroon ng fourth floor, kahit wala ako second floor and third floor. Fourth floor ka agad. No, kasi iba yung gagamitin sa second floor and third floor. Amen. So start seeing yourself na, Lord, mabibili namin yung kabila. Tapos yung kabila, yun yung magiging parking ng church. Lahat kami magkakaroon ng sasakyan dito. So, start meditating. Dahil alam niyo po, we are not serving, hindi tayo naglilingkod sa tulog ng Diyos. Nagsisilbi tayo sa Diyos ng dakila. At alam niyo po, maniwala kayo mga kapatid, ang dami pa pong magagandang bagay na ipaparanas ng Diyos sa The Life Giver Church. Amen? Ang dami pa pong magagandang bagay na ipaparanas ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Huwag po tayo mapapagod. Amen po? Next po. Ilan po ba ito? Sige po. So, 5 lang po ito. So, tapos tayo sa mga ito. Pang-apat, take action in faith. Tulad po na binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Let us walk by faith. So, let us take action. No? Sabi ni Jesus sabi ni God kay Joshua, be strong and courageous. No? Pero sa mga susunod na verse, sinabi niya, lakaran mo na at tangkilin mo na yung mga lupang binigay ko sa inyo. It is one thing na nandiyan ka, nakaupo at naniniwala na, Lord, alam ko, i-bless mo ko, Lord. Pero it is another thing, after na matanggap yung salita ng Diyos, lalakaran mo yung salita ng Diyos. Amen? So, we will take a walk of faith or an action in faith. Amen. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Okay, so ang faith po ay hindi po yan passive. No? It requires action. No? Bagamat it is one thing na tayo po nananampalataya. Alam niyo po yung giving? Alam niyo yung pagbibigay? Ito po ay faith in action. No, it is one thing, alam mong Lord, alam kong pagpapalain mo ko. No, it is another thing na Lord, dahil alam kong pinagpala mo ko, hindi ako mangangamba, matatakot pagkalog kasi ikaw yung papala sa akin. Alam niyo, kahit may mga times, talagang, minsan, hindi natin na-enjoy yung opportunity to give. Because sometimes, paano kaya yung ganito, paano kaya yung ganito, di ba? Parang, normal po yan, no? Ako, dami ko rin mong bayarin. Kuryente, ilaw, tsaka kuryente, ilaw, meron. Tubig, gawas. Parang isa lang yun, no? Pero, kung titignan natin, kung iisipin mo, parang mauupos ka, di ba? Parang, ang dami naman. No, yung problema mo nga next month, pinoproblema mo na ngayon eh. Hindi mo pa nga naayos yung problema mo, iniisip mo na yung next month. No, Lord, paano ba ito? Pero you know what? When you understand na yung faith mo is in action, Lord, kahit may mga pangangailangan ako, ibibigay ko itong offering, ibibigay ko itong tithes. Kasi alam ko, ikaw ang mag-provide. At alam mo, Lord, kung pinagkalaw ko, ipagsisigaw ako, ito ay galing sa iyo. At yung mga tao, may encourage sila ng Diyos ko ay hindi natutulog. At makikita ng mga tao na kapalilin sa akin, ako ay pinagpala ng Diyos. No? Sometimes, tayo po, may mga tao nakakasakit sa atin. Yung faith in action, kahit nararamdaman mo pa yung sakit, parang hindi ako magpatawad. Parang magpapatawad lang ako kapag humingi ng tao ko ng tawad. Tapos pag humingi ng tawad siya, sige, pinatawad na kita, hindi tayo magkakasalbo. Kasi bibig mo tagayan dyan. So, when si Jesus umabang nakahang sa krus ng Kalbaryo, mentally, nasasaktan siya. Physically, nasasaktan si Jesus. So, di ba yung mga tao sinasabi pagka nawala na yung sakit, okay na.
Totoo po yan talaga pag nawala niya sa mas madaling magpatawad. Pero tingnan natin ginawa ni Jesus. Physically, nasasaktan ba si Jesus sa krus? Yes or no? Yes. Emotionally, nasasaktan ba si Jesus? Yes. Yung mga tao pinagaling niya. Sila rin yung pares sa tao sa bigla na, crucify him. No? Gawin mo yung pinagaling ko, tinulungan mo. Sila pa yung sumisingin mo, ako yan. Tapos mentally, mga disciple niya, isip niya, yes, mga disciple ko, isa na lang yung natira, si John, di ba lagi na lang. So mentally, physically, emotionally, si Jesus hurt. Pero ano lumabas kay Jesus? Sinabi, ano lumabas sa salita sa bibig ni Jesus? Lord, forgive them, for they know not what they're doing. Patawarin mo sila. So si Jesus, pag sinabi natin faith, pag sinabi natin faith, kahit hindi mo nakikita, nararamdaman, at nauunawaan dahil sinabi ng salita ng Diyos, lalakaran mo. Amen. So, minsan kinakausap ka ng Panginoon, abutan mo ng 50 pesos sa katabi mo. Lord, wala pa nga kami pagsahin ng bigas. Parang kinakausap ka talaga ni Lord, ilibre mo ng pamasahe ng katabi mo. Isabay mo na. Pero parang, Lord, pagbibili pa ito ng guilty. Alam niyo ba kapag when God is asking you for something, you know what? When God is asking you for something, katulad kay Peter, He is setting you up for a blessing. Amen? Alam niyo, sa dami ng member natin dito sa Life Giver Church, ikaw ba yung pinausap ng Lord, abutan mo ng 100 yung katabi mo, o yung member natin. Pero mo dami pwede kausapin, ikaw pinagkatiwala ng Panginoon. You know what? Because i-bless ka rin. Amen? Sa dami ng kakusapin ni Lord para, ayos mo yung kisabi. Lord, kisabi nga naman sa bahay, hindi ko maayos. God is setting you up. Amen. At alam niyo po, ito po yung maganda. We are just channel of blessing. Ang source of blessing si God. No? At habang ang pagpapala ay dumadaloy sa atin, maraming natitira sa atin. Amen? So maganda po na tayo maging daloy ng pagpapala kasi marami po natitira sa atin. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, saan ba tayo? Let us take a walk of faith. Sabihin mo sa katabi, nakaral mo na. Minsan, alam niyo po, minsan meron sa atin nung kinakausap ng Lord na ikaw naman mag-share sa church, ikaw naman mag-share sa Bible study. Ako, Lord, nahihiya ako. Nahihiya ka, 10 years ka nakaupo dyan. Parang, kinakausap ka ng Lord na, share mo yung ano mo, share mo yung katrabaho mo, o kaya share mo yung kapatid mo. Lord, nahihiya ako. Kasi hindi niya alam na ako, secret lang eh. So, alam mo na, kasi 10 years ka ng Christian. Ibig sabihin, it's one thing na nananalangin tayo. Alam niyo ba yung sabi ng nanay ko? Sabi ng nanay ko sa akin, kasi nanay ko kasi may pumasok sa negosyo yan. Nagnegosyo po siya ng ano yung sa kape, yung mga herbal coffee. Sabi ko, kamusta na yung herbal coffee mo? Anak, tinigil ko na. Tinigil kasi hindi ko naman ibibigay, napapamigay ko na. Kasi pag nasa Bible study siya, kapag ang prayer request ng, kunyari, may pag-pray siya. Sabi na nanay ko, pag may pinag-pray ako rin kinakausap ng Panginoon eh. Kapag yung pinag-pray ko, kailangan ng pambiling bigas. Ako yung unang kinakausap ng Panginoon. Kapag yung pinag-pray ko, kaya sakit, ako yung unang kinakausap ng Panginoon eh. And you know what? Yung nanay ko sobrang pinagpala po ng Panginoon. Kung alam mo lang po yung testimony ng nanay. Ngayon po, ang nanay ko po na po, sobrang pinagpala po ng Panginoon. Hindi na siya nagtitinda ngayon at ginagawa niya lang yung mga bagay na gusto niya sa buhay. Yan nasa. And God is faithful. Napakabuti po ng Panginoon. At you know what? So, I believe that today is the day na magkakaroon tayo ng decision. I will make a step of faith. Ano mo po yung pinapagawa ng Lord sa atin? Maybe reaching someone, or maybe pledge, maybe giving your tithes and offering, maybe forgiving someone, or maybe sharing something to someone. Ano ba yun? Hindi ba natin sometimes feel, ang faith ay hindi mo kailangan maramdaman, makita bago mo gawin. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nakikita, lalakaroon po natin. Amen? So sabihin mo ulit sa iyong katabi na medyo inaantok na at gusto lang pumunta, sabihin mo nga, lakaran na natin! Nawakan ulit natin ang ating mga puso. Pakisabi, lalakaran ka na. Sige, sabihin mo natin sa atin. Hawakan mo natin rin yung ating mga puso. Pakisabi,
sa Panginoon, Lord, lalakaran ko. And last na po, ayun, sa wakas, nagsabi na si Pastor Jay. Okay, last na po. Okay, and we are going to end with this. Sabi po dito, let us declare. Today we are going to declare that our God is greater over your giants. No? I-declare daw po natin, no? Ano po ba yung declaration natin? Alam niyo po yung ating Sunday service. This is our Sunday celebration service. Kasi dito sa service natin, we celebrate. At kasabay sa pag-celebrate natin yung declaration natin na ang Diyos ay greater sa mga sitwasyon na meron po tayo. Amen? So, ano po ba yung lumalabas sa bibig natin? No, kapag kagising sa umaga, ano yung lumalabas sa bibig natin? Almusal din. Ano lumalabas sa bibig natin? Lord, alam ko mas greater ka sa mga problema ko ngayong araw. Kaya alam ko maraming magandang mangyayari sa akin ngayong umaga. Okay, pagpapasok ka sa trabaho ko na inis ka na sa paulit-ulit mong ginagawa at sa mga paulit-ulit mong kasama. Lord, alam ko na greater ka kaysa sa akin at alam ko may enjoy ko itong trabaho at magagawa ko yung trabaho ko ng great dahil kasama kita. Kaya harap ko sa mga estudyante, ma'am, no? Ang dami mga estudyante na hindi mo talaga control ang ugali. Lord, alam ko na ikaw magbibigay sa akin ng mahabang pasensya at pangunawa para maintindihan ko ito because our God is greater. Amen? So, whatever challenges that we have, let us declare. And today, no, sana po bawat isa po sa atin, magkaroon tayo ng declaration. Personally, over our struggles, over our mga personal giants, over our personal challenges sa mga buhay natin, ang Diyos ay higit kaysa sa mga hamon ng buhay na meron mo ngayon. And time will come. Alam ko na makikita ko yung katagumpayan ng Diyos sa aking buhay. Alam ko, makikita ko yung buong pamilya ko na kasama ko magpupuri at sasamba sa iyo. Amen? Wala akong mahirap. Meron man sa atin, pero hindi mahirap sa Panginoon. Amen? Tulad lang sinabi ni David, I will come against you, Goliath, in the name of the Lord Almighty. Amen? Pwede po palakpakan po natin ang Panginoon. At pagkakas po natin yung music team and let me together our God is great. Amen? So, natawagan po yung music team. Aawit po tayo para po sa Panginoon. Salamat po sa worship team. Kuya po, maraming salamat po sa inyo.